Titingnan ko lang yung lupa na pinapasabi ni boss. May gusto ka bang pasalubong? Kahit ano na lang. Basta dapat makauwi ka rin agad, ha? Birthday pa naman bukas ng anak natin. Oo naman. Saglit lang talaga ako ron. Sige na. Ibababa ko ng tawag para makapag-focus na ako sa pagmamaneho. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa marating ko ang probinsya ng Quezon. Napansin ko na parang pabalik-balik lang ako sa iisang lugar. Halos 30 minutos na akong paikot-ikot na labis kong pinagtataka. Sinubukan kong umalis sa loob pero ganun pa rin. Bumabalik lang ako sa umpisa. Inabot na ako ng gabi sa daanang yun. Maging signal wala na rin kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Pucha! Kanina pa ako paikot-ikot. Tangina! Ano yun? Pucha! Hindi kaya may aswang dito? Malas! Naliligaw na nga. Mukhang magiging hapunan pa ng aswang. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco. Isa akong real estate agent. Noong panahon yon ay baguhan lang ako sa kumpanya. Hindi ko na rin babanggitin kung saan ako nagtatrabaho para sa seguridad namin. Gustong gusto ko talaga magkaroon ng malaking bonus at makilala bilang pinakamagaling na real estate agent. Kaya agad-agad akong pumayag sa utos ng boss ko na puntahan ang isang lupain sa liblib na baryo ng Quezon Province. Taong 2016 noong bumiyahe ako papunta roon upang tignan ang lupang sinasabi niya. Pakanta-kanta pa ako habang binabagtas ang daanan. Hapon na nang makarating ako sa Quezon Province. Medyo malayo pa ako sa lugar na pupuntahan. Napansin ko agad kung gaano kasukal ang paligid. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho nang mapansin kong parang pabalik-balik ako sa lugar na pinanggalingan ko. Isang babae ang lumapit sa akin upang magbigay ng tulong. Na siya rin palang magdadala sa akin sa kapahamakan. Ito po ang gusto kong i-confess sa inyong lahat. Kung paano ako parang nahipnotismo ng isang babae na manatili sa kanya ng matagal. Magandang gabi. Mukhang naliligaw ka yata. Ay, pusang gala! Akala ko aswang na, Diyos ko! Grabe ka naman. Sa ganda kong to, pagkakamalan mo ko aswang. Pasensya na. Pero naliligaw ako eh. Kanina pa ako paikot-ikot sa lugar na to. Pwede mo bang ituro kung saan ang palabas dito? Nako, bago lang din kasi ako dito kaya di ko rin kabisado ang lugar. Kung gusto mo, sa amin ka muna magpalipas ng gabi. Wag na, nakakahiya naman. Siguro sa sasakyan na lang ako magpapalipas ng gabi. Maraming loko-loko sa daanan, tsaka may mga ligaw na hayop din dito. Dalawa lang naman kami ni Lola sa bahay, kaya pwede kang tumuloy sa amin. Ganun ba? Pasensya na. Hindi kasi ako sigurado eh. Ako nga pala si Sarah. Ikaw? Ako si Marco. Sure ka? Pwede doon? Saan ba yung bahay ninyo? Malapit lang. Pinag-isipan kong mabuti ang alok sa akin ni Sarah. Masyadong liblib ang probinsya at wala rin akong matutuluyan. Lalo pat wala ring signal ang cellphone ko. Sigurado ka ba talaga na ayos lang? Lalaki ako. Hindi ka ba natatakot na may gawin ako sa inyo? Naku, di naman. Tsaka marami na rin kami napatuloy ni Lola ng mga dayo. Meron din kasi mga kwarto doon. Nakakahiya naman pero sige, makikitulog muna ako sa bahay ninyo. Bukas na bukas din, aalis ako. Kailangan ko pang puntahan yung lupa na sinasabi ng boss ko eh. Naglakad na kaming dalawa papunta sa bahay niya. Dumaan kami sa isang masukal na lugar. Puro puno at malalaking damuhan, kaya iniwan ko na lang ang sasakyan ko doon sa labasan. Hindi ka ba natatakot sa dinadaanan mo? Ang
Ang tataas ng mga puno at damo. Hindi naman. Tsaka sanay na rin ako sa ganito. Ganito din kasi sa probinsya namin doon sa Iloilo. Ah, ganun ba? Kaya pala parang wala lang sa'yo na maglakad sa ganito kadilim. Salamat pala ha. Mabuti na lang, napadaan ka. Kung hindi, baka di ko na alam kung anong gagawin ko. Wala anuman. Bilisan na natin. Malapit na rin tayo sa bahay. Tuloy ka. Saglit, kukuha lang kita ng maiinom. Nilibot ko ang mga mata sa paligid. Maaliwalas at malinis ang kanyang bahay. Pero parang may kakaibang amoy. Tila amoy ng sunog na dahon na hindi ko alam kung saan nagmumula. Ito nga pala ang tubig. Magpahinga ka na muna dyan ha. Kung gusto mo kumain ka na rin. May tira kami adobo kanina mula sa karinderya. Salamat. Ang aliwalas dito sa bahay ninyo ha. Oh, Apo! Ay, meron pala tayong bisita. Magandang gabi sa'yo, iho. Magandang gabi ho, Lola. Ako nga pala si Marco. Magpapalipas lang ako ng isang gabi rito sa inyo. Ah, ganun ba? O siya, kumain ka na muna. Mukhang galing ka pa sa malayong biyahe. Nako la, inalo ko na siya. Mukha nahihiya pa sa atin. Nako, huwag kang mahiya, iho. Halika na sa kusina at nang maipaghanda kita ng pagkain. Pumunta kami sa kusina. Pagkarating ay agad kong naamoy ang napakalansang amoy. Parang nabubulok na karne. Sobrang sangsang at kulang na lang ay masuka ko. Pero pinigil ko na lang. Hindi ko na inisip pa kung ano-ano. Baka dahil lang marami silang stock ng mga karne para sa karinderya nila. Ah, heto, Apo. Kumain ka muna. Specialty namin yung adobo sa karinderya. Maraming salamat po. Ang dami nyo na agad na itulong sa akin. Wala yun. Ano ka pa? Sige na, kumain ka na dyan para makapagpahinga ka na rin. Ihanda ko lang tutulugan mo ha. Umalis na si Sarah at Lola Ising. Doon ko na itinuloy ang pagkain. Sarap na sarap ako sa adobong hinain sa akin. Pagkatapos kumain, niligpit ko na ang pinagkainan ko at lumabas ako saglit para maghanap ng signal para matawagan ng misis at boss ko at ipaalam na hindi ako makakauwi agad. Pucha, kanina pa talaga walang signal. Anong ginagawa mo dyan? Naghahanap ako ng signal. Kailangan ko kasi matawagan ng misis ko. Panigurado nag-aalala na yun sa akin. Sabi ko pa naman uuwi ako agad. Lalo pat birthday ng anak namin bukas. Mahirap talaga ang signal dito sa baryo. Bukas baka meron na yan. Magpahinga ka na para may lakas ka bukas. Muli kong sinubukan na maghanap ng signal pero wala pa rin akong napala. Pumasok na ako sa loob at naabutan ko ang maglola na nakaupo sa sala. Inutusan na rin ni Lola Ising si Sarah na ihatid ako sa aking kwarto. Sa mga sandaling yon ay parang may humihigop sa lakas at enerhiya ng aking katawan. Para akong nanghihina. Oh, okay ka lang ba? Ayos lang naman. Medyo nahilo lang ako. Ang layo kasi ng biniyahe ko. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na ha. Medyo hindi ko naayos tong kwarto. Ayos lang. Ako na nga lang tong nakikituloy sa inyo. Magrereklamo pa ba ako? O siya, may iwan na kita rito. Magpapahinga na rin kami ni Lola. Lumabas na si Sarah sa kwarto at ako naman ay naiwan na. Inayos ko muna ang mga gamit ko. Muli kong sinubukan na humanap ng signal pero ganun pa rin ang resulta. Hindi ako nakatulog kaagad dahil namamahay talaga ako sa tuwing matutulog.
Nakailang beses akong nagpaikot-ikot sa kama. Ano yun? Dali-dali akong lumabas, pero nagkasalubong kami ni Lola Ising. Is oras na ng kape. Bakit gising ka pa? May malakas po kasing kalabog sa bubong. Titingnan ko lang sana. Pusa lang yun, iho. Bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mo nang isipin yun. Pumasok na lang ulit ako sa loob ng kwarto. Kakaiba talaga yung bumagsak sa bubong. Parang isang nilalang. Gusto ko pa sanang magtanong pero baka isipin nilang mapanghusga ako. Mas lalo kong naramdaman na parang nawawala ang lakas ko habang nakahiga sa kama. Makatulog na nga lang. Nagpapaikot-ikot pa ako sa kama hanggang sa unti-unti akong dinapuan ng antok. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay naramdaman ko na parang may kung anong bagay na kumakagat sa leeg ko. Pero hindi ako makadilat dahil may kung anong pumipigil sa akin. Kinabukasan, nagising akong pawis na pawis. Agad kong kinapa ang leeg ko at nang mapansin na may kakaiba, agad akong tumayo para tumingin sa salamin. Ano to? Saan galing to? Wala naman to kagabi ah. Lumabas ako agad sa kwarto at nakasalubong ko si Sarah. Kakaiba ang taglay niyang kagandahan nang magkasalubong kami. Hindi ko alam, pero parang iba ang pagtingin ko sa kanya ng mga oras na yun. Mas maliwanag siya ngayon kumpara noong gabi. Oh, gising ka na pala. Oo. Pasensya na. Medyo tinanghali. Nahirapan kasi akong makatulog kagabi. Siguro dahil namamahay talaga ako. Magpapaalam sana ako para makauwi na rin. Salamat pala sa pagpapatuloy sa akin. Naku, sira yung daanan palabas dito sa amin. Kagagaling ko lang sa labas kanina. May ginagawa ron. Ang mabuti pa, tumito ka na lang muna. Mahirap na, baka mapahamak ka pa. Baka kasi hinahanap na ako ng misis ko. Pati na ng boss ko. Saglit. Kukunin ko lang ang cellphone ko sa kwarto para matawagan ng misis ko. Bumalik ako sa kwarto para kunin ang cellphone ko. Ganun na lang ang pagtataka ko nang mapansin na wala roon ang hinahanap ko. Kinalugog ko ang buong kwarto, maski ang mga gamit ko, pero hindi ko talaga makita ang cellphone ko. Anong hinahanap mo? Yung cellphone ko kasi nawawala. Kailangan ko pang tawagan ng asawa ko. Saan mo pa nilagay? May dala ka pa talagang telepono? Baka naiwan mo sa kotse. Hindi. May dala akong cellphone. Di ba nga sinusubukan ko pang humanap ng signal kagabi? Ay, oo nga pala. Pasensya na, makakalimutin kasi ako eh. Tulungan na kita maghanap. Tinulungan ako ni Sarah na hanapin ang nawawala kong cellphone. Halos baliktarin na namin ang buong kwarto. Pero hindi namin nakita. Napaupo ako sa kama. Dama ko na naman na parang nawawalan ako ng enerhiya. Hindi ko alam sa mga sandaling yun, parang nawawala ang lakas ko. Mamaya na lang natin hanapin yon. Kailangan ko na kasing bumalik sa karinderya para matulungan ng lola. Gusto mo bang sumama? Dito na lang siguro ako. Susubukan ko pang maghanap. Kailangan ko talaga silang makontak. Mamaya na yan. Sumama ka na sa akin. Please?
Hindi ko alam, pero napapayag ako sa sinabi sa akin ni Sarah. Nakita ko na lang ang sarili kong naglalakad papunta sa karinderya nila. Dumaan kami sa madamo at mapunong daanan. Mga ilang minuto rin kaming naglakad. Hindi ka ba napapagod na lakarin tong ganito kalayo? Akala ko naman malapit lang yung karinderya nyo sa inyo. Hindi naman. Nasasanay na rin ako sa araw-araw na pabalik-balik. Nakarating na kami sa karinderya nila Sarah. Nakita ko agad ang napakaraming tao. May mga kumakain, may mga naghihintay ng order, at ang iba nakatayo sa gilid. Pabalik-balik ang tingin sa loob. Halatang patok ang lugar. La! Nandito na si Marco! Ay, may magandang umaga sa'yo, iho. Halika, mag-almusal ka muna. Salamat la. Ang dami niyong customer mukhang patok na patok kayo dito Masarap kasi magluto ang lola. Tsaka sobrang lasa ng mga karne dito sa karinderya. Ay, eto iho. Kumain ka ng nilagang baboy para naman mainitan ang tiyan mo sa umaga. Maraming salamat po. Sobrang sarap naman itong nilaga nyo la. Kaya pala ang daming bumibili rito sa inyo Sariwa kasi mga karne namin dito, kaya talagang malasa siya. Dabihan mo ang kain para lalo kang magkaroon ng lakas. Salamat la. Gusto ko sanang umuwi. Pero sira pa lang daanan. Gaano po ba katagal maaayos yun? Mahirap kasi ang local dito sa amin. Baka abuti ng 1 linggo bago maayos yan. Ganun ba? Kailangan ko lang talaga matawagan ng misis ko Birthday pa naman ang anak namin. Panigurado nag-aalala na yun sa akin. Baka may cellphone ka dyan. Sarah, pairam naman ako. Ay naku, wala rin akong cellphone. Hindi kasi ako makalabas dala ng walang kasamang lola. Tsaka masyadong malayo dito sa amin ang mall para bumili. Sara, apo. Ipagsandok mo muna yung customer at babalik ako sa kusina para magluto pa. Habang nagbabantay si Sarah ay hindi ko maiwasang titigan siya. May angkin siyang kagandahan na parang humihigop sa akin. Naku, ba't ka natutulala dyan? Gusto mo pa bang kumain? May adobo pa rito. Hindi na muna. Medyo busog pa ako Siguro maglalakad-lakad na lang muna ako. Tumayo na ako para makapaglakad-lakad muna. Liblib ang lugar dahil sa mga puno't damo na nasa paligid. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Lumilipad ang isip ko sa mga oras na yon. Panigurado, nag-aalala na sa akin ang pamilya ko. Pero parang may humihila din sa akin na manatili sa lugar na yon. Muli akong bumalik sa karinderya na marami pa ring tao. Pinipilahan pa rin ang paninda nila. Mabuti naman at nakabalik ka na, iho. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng bopis. Salamat la. Ang bango po ng niluluto ninyo Sara, ipagsandok mo nga itong gwapong bisita natin. Heto nga pala, isa yan sa specialty ng lola. Salamat pala. Mamaya na lang ako magbabayad. Naiwan ko kasi yung wallet ko sa bahay ninyo Naku, huwag ka na magbayad. Bisita ka Ako mismo nagpatuloy sa'yo kaya di ka na iba sa amin. Parang may kahulugan ang sinabing iyon ni Sarah, pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Maghapon akong nakatambay sa karinderya nila hanggang sa inabot kami ng gabi. Nag-iiba ang pagtingin ko kay Sarah. Parang may kung anong kahali-halina sa kanya. Para kong sinasayaw ng mga salita niya. Gandang-ganda rin ako sa kanya habang nakatingin siya sa akin.
Pagpahinga na muna kayo dyan at aayusin ko lang ang mga karne sa kusina para madaling makapagluto bukas sa karinderya. La, tulungan ko na po kayo. Mukhang pagod na kayo sa dami ng customer ninyo kanina. Ay naku, wag na. Samahan mo na lang ang apo ko dyan sa may sala. Pagkwentuhan muna kayo habang namamahinga. Kayang-kaya pa ni Lola yan. Malakas pa yan, oh. Tingnan mo naman. Kinaya niya mga gawain sa karinderya. Hindi ako makasagot. Natulala lang ako sa kanya. Hoy, ayos ka lang ba? Nakatulala ka dyan. Ang ganda mo. Naku, mapagbiro ka rin pala. Gusto mo pa bang manatili dito sa amin? Para kong lumulutang sa bawat salitang binibitawan niya. Hindi ko alam, pero mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Sa mga oras na yon parang ayoko nang mawala siya sa paningin ko. Hindi ka aalis, ha? Dito ka lang sa amin ni Lola. Hindi ako aalis. Dito lang ako kasama ka. Pumasok na ako sa kwarto para makapagpahinga. Umarap ako sa salamin. Pakiramdam ko'y hinihigop ang lakas ko at ang tanging nasa isip ko lang ay si Sarah. Mag-iisang oras na ako sa loob ng kwarto pero hindi siya mawala sa isipan ko. Kaya muli akong lumabas para makita siya. Sarah! Sarah! Nasaan ka? Nandito ako, sa may kusina. Oh, ba't mo ako hinahanap? May kailangan ka ba? Gusto lang kita makita. Naku, kakakita lang natin kanina. Tulungan na kita dyan sa ginagawa mo. Mukhang sariwa pang mga karne ah. Ah, oo. Bagong deliver lang itong mga karne. Mamaya nga baka may bago na namang dumating. Oh, Marco. Akala ko ba'y tulog ka na? Eh bakit nandito ka pa sa kusina? Hindi pa ako makatulog la eh. Tulungan ko na lang muna kayo na ayusin ang panindan nyo para bukas. Ay, mabuti pa nga kung ganun, iho. Para mas bumilis kaming matapos nitong apo ko. Tumulong ako sa kanya sa paghihiwa ng sariwang karne. Parang amoy ng nabubulok na laman. Pero hindi ko na naisip pa yun. Ang buong isip ko ay nasa kay Sarah lang. Sobrang ganda niya sa paningin ko. Hindi ko alam pero para akong sinasayaw ng kanyang boses. Bumalik ako sa kwarto na hinang-hina ako at walang enerhiya para kumilos. Hindi ko maalis sa isipan ko si Sarah. Sarah? Sarah? Patuloy ako sa pagbulong ng kanyang pangalan hanggang sa unti-unti na akong nilamon ng antok. Habang natutulog, ramdam ko na parang may bagay na kumakagat sa aking leeg at kumakalmot sa aking katawan. Hindi ako makakilos dahil wala na akong lakas pa para bumangon. Kinabukasan, nagising ako at ang nasa isip ko pa rin ay si Sarah na noong mga oras na yon, para sa akin, siya ang asawa ko. Dali-dali akong pumunta sa harapan ng salamin para tingnan ang sarili ko. Ang laki ng gulat ko nang may makitang may ilang kalmot ako sa braso. Saan galing tong mga to? Anong nangyari? Ba't bigla ka sumisigaw? Ikaw pala, mahal ko. Good morning. Nasa karinderya na ba ang lola? Ay, oo. Hinihintay pa kasi kita kaya hindi rin ako nakaalis kaagad. Oo. Ba't ka nga pala sumisigaw? May kagat at kalmot na naman kasi ako sa katawan. Pero hindi ko alam kung saan galing ang mga to. Huwag mo na isipin yan. Baka naman sobrang likot mo lang matulog kaya nakakalmot mo yung sarili mo.
Tsaka minsan kasi, may mga malalaking lamok o insekto dito sa amin. Ganun ba? Siguro nga. O siya, mag-asikaso ka na, mahal. Para makapunta na tayo sa karinderya at matulungan ng lola. Huwag ka munang umalis. Hindi naman ako aalis ka agad eh. Hihintayin pa kita. Dito ka lang sa amin ha. Asawa kita. Kaya dito ka lang. Hindi ko alam, pero kusa na lang akong tumango sa kanyang sinabi. Para akong nakalutang sa ere ng mga sandaling yun. Kakaiba rin ang gandang taglay ni Sarah. Para akong nahahalina sa kanya at ayoko siyang mawala sa paningin ko. Halo-halo nang nararamdaman ko, pero mas nananaigang pakiramdam na gustong-gusto ko siyang makasama. Sarah? Sarah! Patuloy ako sa pagbanggit ng kanyang pangalan habang naliligo ako. Hanggang sa natapos, siya pa rin ang nasa isip ko. Para kong lalong nahuhulog sa kanya sa bawat segundo. Paglabas ko ng banyo, siya agad ang bumungad sa akin. At muli, napako ang tingin ko sa kanya. Para kong naaakit sa bawat galaw niya, sa bawat ngiti at tingin. Hindi ko may paliwanag. Pero tila ba, hinihigop niya ang presensya ko. Tara na. Nag-aantay ng lola sa atin. Pwede ko bang hawakan ng kamay mo? Oo naman. Bilisan na lang natin maglakad para makakain ka na rin. Magkahawak kamay kami ni Sarah papunta sa karinderya ng kanyang lola. Parang may mali sa sitwasyon ngayon. Pero mas lamang yung pakiramdam ko na nasa tabi ko lang siya. Matapos ng ilang minutong lakaran ay rinig na agad namin ang mga taong bumibili sa karinderya nila. Oh, mga apo, ay mabuti naman at nandito na kayo. Halina muna kayo at nang makakain na. Ay, siya na ba ang apo mo? Ay, oo. Heto ang maganda kong apo at ang asawa niya. Mga apo, siya nga pala si Jonah. Siya yung pinagbilhan ko ng gulay sa palengke kanina. Ako nga pala si Sarah. Ikinagagal ako makilala kayo. Marco? Inaalok ko yung si Jonah na kumain muna para man lang matikman yung mga putahe natin dito. Ay, hindi na. Busog pa naman ako. At saka tiningnan ko lang talaga yung pwesto nyo. Dahil bali-balita dyan sa labasan na patok kayo sa mga tao. Sa sarap ba naman magluto ng lola? Tsaka sariwa palagi mga karne namin? Talagang pipilahan kami. Ay, ganun pa. Kaya pala napakaraming tao rito sa inyo. O siya, sige, aalis na ako para mailako pa itong mga gulay na pinitas ng aking asawa. Tulungan ko muna si Aling Jonah na buhatin itong mga paninda niya. Ay, naku, iyo, hindi na. Diyan ka na lang sa asawa mo para matulungan mo sila ng kanyang lola. Ayos lang naman po yun. At saka, mabigat yung mga dala ninyo. O siya, sige, iyo, kung yan ang gusto mo. Ihatid mo muna ako hanggang sa may labasan para makabalik ka rin kaagad dito. Nagpaalam na muna ako kina Sarah para mahatid ko si Aling Jonah. Bago ka ba rito sa lugar namin? Ay, ngayon lang kita napansin. Hindi po. Matagal na rin kami rito. Hindi nyo lang siguro ako nakikita. Ang madalas nyo lang mapansin ay ang asawa ko at lola niya. Wala ka bang napapansin na parang may mali sa kanila? Wala naman po. At saka, mabait silang maglola. Mag-ingat ka, iho. O siya, sige na. Salamat sa paghatid sa akin. Maghihintay na lang ako ng tricycle nang makaalis na. Oh, eto na pala. Basta tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, ha? Sige ho. Ingat kayo.
Umalis na si Aling Jonah at ako naman ay nanatili lang na nakatayo. Iniisip ko yung sinabi niya sa akin. Mag-ingat? Kanino naman? Muli akong naglakad pabalik sa karinderya at sa gitna ng paglalakad ay narinig ko ang usap-usapang may natagpo ang patay sa kabilang baryo at may mga nawawalang hayop dito sa amin. Oh, bakit ngayong ka lang? Hinintay ko pa kasi makasakay si Aling Jonah. Ay, ganun ba? O siya, kain ka na muna. At hindi ka nakapag-almusal kanina sa bahay. Eto minuto. Masarap yan. Salamat, mahal. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka asawa kita kaya pagsisilbihan kita. Narinig mo ba yung usap-usapan dito? Ang alin? Narinig ko kasi na may natagpo ang patay daw sa kabilang baryo. Tapos may mga nawawalang hayop. Haka-haka lang ang mga yan. At saka, huwag kang masyadong nakikinig sa mga chismis na yan. Oo nga, mahal. Huwag ka makikinig sa mga yun. Kami lang ni Lola ang pakikinggan mo, ha? Alam kong may mali, pero kusa na lang akong tumango sa sinabi nila. Nagpatuloy ako sa pagkain ng masarap na menudo. Sobrang malasa talaga ng karne nila. Pagkatapos, tumulong na rin ako sa pagbabantay ng karinderya. Halos ayoko nang bitawan si Sarah. Ni ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Ay nako, ang mag-asawa. Parang hindi na mapaghiwalay pa. Kanina pa nga hawak ng hawak, tsaka tingin ng tingin tong asawa ko eh. Ko, excited na tuloy akong magkaapo. La, darating naman po kami ni Marco dyan. Diba, mahal? Oo naman. At saka, mas gusto ko munang makasama ka. Ay, ang sweet. Pero tulungan niyo muna ako at dumadami na naman ang customer. Ay, wala na pala akong plastic cup. Ay, Sarah, pwede ka ba munang bumili doon sa tindahan para may magamit naman tayo kapag may mga customer pa ulit mamaya. Samahan na kita. Magkahawak kami ni Sarah habang naglalakad papunta sa tindahan na sinasabi ni Lola Ising. May kung anong nararamdaman sa loob ko na hindi ko maintindihan. Umalis ka nga rito. Kung hindi kakainin kita. Halika na nga. Naiinis ako. Para tumahol lang naman yung aso, nagagalit ka na kaagad dyan. Naiirita kasi ako kapag may tumatahol eh. Ikaw na nga lang bumili sa tindahan. Babalikan ko lang ang lola doon sa karinderya. Nagkibit balikat na lang ako sa kanya saka tumuloy sa paglalakad. Pagkarating sa tindahan ay agad akong naglakad papunta sa tindahan na sinabi sa akin ni Sarah. Hindi ko maintindihan kung anong ikinagagalit niya sa aso. Ni hindi nga siya kinagat o nilapitan nito. Dalawang plastic cup nga ho. Iho, ikaw pala yan. Ay, Marco, narinig mo ba yung usap-usapan na may mga nawawalang hayop dito sa atin? Siguro'y aswang ang may kagagawan. Aswang? Pero paano nyo naman ho nasabi na sila ang may gawa nun? Ay nako, Iho. Wala namang nababalita ang magnanakaw o mamamatay tao rito sa atin. At saka isa pa, brutal ang pagpatay sa mga hayop. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Lalo na sa maglolang yon. Hindi mo sila tunay na kilala. Nako, bakit naman po? Asawa ko si Sarah. At saka matagal ko na rin naman silang nakakasama. Basta. Iba lang ang amoy ko sa maglolang yan. Mag-iingat ka talaga, Iho. Hindi naman ata tama na basta na lang ho kayong manghusga. Basta. Nagsasabi lang ako, Iho. Mag-iingat ka talaga. Hindi na ako sumagot pa. Sa halip ay dumiretso na lang ako paalis sa tindahan. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Aling Jonah sa akin. Yung delikado ang maglola. Bakit kinakausap niya pa ito kanina?
Marco! Marco, asawa ko! Ha? Sino yun? Marco! Marco! Shit! Bumilis ang lakad ko. Ramdam ko ang pintig ng aking puso. Nakarating ako sa karinderya na sobrang balisa at pawis na pawis. Oh, anong nangyari at parang balisa ka? Wala. Eto nga pala yung plastic cup. Okay ka na ba, mahal? Oo. Pasensya na't iniwan kita ha. Naiinis kasi talaga ako sa tahol ng aso. Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang yung may-ari ng aso na yon. O siya, tumulong na muna kayo. Dumadami na naman ang customer natin. At babalik na muna ako sa kusina para makapagluto pa ulit. Naiwan kaming dalawa ni Sarah para magbantay sa karinderya. Dumagsa na naman ang napakaraming tao. Hindi ko maalis ang tingin ko sa aking asawa. Kada buka ng bibig niya ay tila musika sa aking isipan. Mang Ben! Mabuti naman napadaan kayo dito sa amin. Ay, oo. Naubos na kasi ang paninda kong tao. Kaya dumaan na muna ako dito. Kanina, nandito si Aunt Jonah. Ganon ba? Opo. Inaalok nga ng lola kumain kanina pero tumanggi naman siya. Kaya ikaw na lang aalukin ko. Nagmamadali kasi ako, Iha. Pwede bang ipagbalot mo na lang ako? Aba, oo naman ho. Saglit lang. Ipagsasanto kita. Meron ka palang kasama dito. Ay, oo. Si Marco, asawa ko. Ngayon ko lang siya nakita dito ah. Kasi galing ho siyang Maynila para magtrabaho. Diba, mahal? Kusa na lang akong tumango sa sinabi ni Sarah. Nakatingin siya sa mga mata ko at parang hinihigop na naman ang enerhiya ko. Maraming salamat dito sa mga ulam ha. Walang anuman po. Maghapon ako sa karinderya kasama si Sarah at ang kanyang lola. Padilim na nang umuwi kami sa amin. Habang naglalakad ay ramdam ko ang mabigat na enerhiya. May parang ano akong nararamdaman na hindi ko naman maipaliwanag. Ba't ka nahuhuli? Halika nga dito. May iniisip lang ako. Bilisan nyo na at magdidilim na rin. Pagpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Mamaya ay aayusin ko rin ang mga karne. Pumasok na kaming dalawa ni Sarah sa kwarto. Muli kong narinig ang boses na yun. Nagpalingalinga ako sa paligid. Nagtataka kung saan nanggagaling. May problema pa? Parang kanina ka pa kasi balisa. Wala naman. Maliligo na muna ako at sobrang init. Tumalikod na ako sa kanya at naghanap ng masusuot. Doon ko napansin na wala akong gamit dito sa loob ng kwarto. Binalot ako ng pagtataka. Bakit wala akong mga gamit? Nasaan ang mga gamit ko? Gamit? Anong gamit? Wala kasi ako magagamit masyado. Di ba naiwan mo sa Maynila? Ikaw talagang makakalimutin mo. Saglit. May naiwang damit yung nag-isang bisita namin dati ng lola. Kunin ko lang sa kabilang kwarto, ha? Sige. Oh, eto na yung damit. Magpalit ka na. Ang kaninang pagkalito ay napalitan na naman ng pagkahumaling sa kanya. Agad akong lumapit sa kanya upang bigyan siya ng isang yakap. May mali, pero gusto ko lang makasama si Sarah.
Tara muna sa labas. Maaga pa naman para makapagkwentuhan din tayo. Ay nako! Ayan na naman yung aso. Kairita! Bakit ka ba naiirita sa kanila? Normal lang naman na tumatahol o umaalulong ang isang aso. Hindi sumagot sa akin si Sarah. Sa halip ay dumiretso na lang kami sa kusina. Naamoy ko na naman ang napakabahong amoy. Sobrang sangsang na sumasakit ang ilong ko. Bakit? Para may iniisip ka na naman May naaamoy na naman kasako. Parang ang sangsang. Naku, baka yan yung mga lumang karne hindi naluto ng lola. Mamaya aalisin ko na rin mga yan. Kain ka na muna. Sandali pagsasando kita Salamat, mahal. Ang sarap talagang magluto ng lola. Ngumiti lang si Sarah sa akin. Isang ngiti na mapang-akit. Matagal ko siyang tinitigan. Sinusuri ko ang mukha niya. Grabe ka naman makatingin sa akin. Ang ganda mo kasi. Ay nako, ang sweet talaga ng asawa ko. Kumain ka na dyan para makapagpahinga ka na rin. Oh, nandito pala kayong mag-asawa. La, kain po. Busog pa naman ako, iho. Kumain ka ng mabuti dyan at gabi na rin. Magpahinga ka na. Tapusin ko lang ho ito. Nakangiting tumango si Lola Ising sa akin bago lumabas ng kusina. Tahimik akong kumain. Nang matapos ay dumiretso na kami sa kwarto. Nasaan na ba kasi ang mga gamit ko? Baka balikan ko yun sa trabaho ko. Hindi ka aalis. Dito ka lang sa amin ng lola. Bakit ka nagagalit? Labis akong nagtaka sa naging reaksyon ni Sarah. Nalilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sorry. Mahal, hindi ka aalis Dito ka lang Dito ka lang sa amin ng lola. Oo. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Kasama ka. Isang yakap ang binigay sa akin ni Sarah. Para kong nadadarang sa mga sandaling ito. Tumagal ng ilang minuto ang yakap niya sa akin na para bang ayaw niya akong pakawalan. Ako ang asawa mo. Kaya dito ka lang sa amin. Dito ka lang sa akin. Sige na, mahal. Magpahinga ka na. At bukas, maaga pa tayo sa karinderya. Tinapos ko na ang pagkain at pumunta na kami ni Sarah sa kwarto. Magkatabi kami sa kama. Magkayakap. Ni ayaw ko siyang pakawalan. Habang nakatitig sa kanya ay mas lalong nahuhulog ang damdamin ko. Mapangakit ang tingin niya sa akin. Nakakabighani. Mga ilang minuto lang ay nakatulog na ako habang yakap siya. Ano yun? Sarah? Dali-dali akong lumabas para tignan sa labas kung ano yun at sumalubong na naman sa akin si Lola Ising. Bakit gising ka pa, ha? Hindi pa kasi ako makatulog. Tsaka, titingnan ko lang sana yung nasa bubong. Noong nakaraang gabi kasi, ay narinig ko din yan. Mabuti pa pumasok ka na sa kwarto mo. At huwag mong iintindihin ang mga bagay na yan. Pero titingnan ko lang talaga yung nasa bubong.
Tsaka nagising kasi akong wala sa tabi ko ang asawa ko. Nasaan ba si Sarah? Nakita niyo ba siya? Natutulog sa kabilang kwarto. Pumasok ka na, iho, at hating gabi na. Pusa lang naman yun. Pero, bakit din siya natutulog? Kanina lang ay magkasama kami. May kinailangan lang siyang gawin. Mabuti pa at pumasok ka na sa loob ng kwarto mo! Mahigpit akong hinawakan ni Lola Ising sa braso. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang kuko sa aking balat. Kakaibang lakas ang meron siya ngayon. Pagpasok sa kwarto ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Huwag kang lumabas dyan at matulog ka na! Anong nangyayari? Unti-unti akong nawala ng enerhiya sa katawan hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata. Ang mukha ni Sarah ang nasa isipan ko bago ako makatulog ng tuluyan. Nagising ako kinabukasan na may ilang kalmot na naman ako sa katawan. Ma'am Ligaya, sa totoo lang, takot at pagkabahala na ang nararamdaman ko. Pero hindi naman mawala sa isip ko si Sarah. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya at hindi ko siya maiwanan. Good morning, mahal! Good morning. Mag-asikaso ka na para makapunta na tayo sa karinderya. Hindi na siguro. Wala naman ako masyadong damit. Ano ka ba? Pwede mo naman gamitin yung mga naiwang damit dito ng mga dati naming bisita. Sa bagay nga naman. Sige. Maliligo na muna ako, ha? Saglit, kukunin ko lang muna yung damit, ha? Hintayin mo ako rito. Saglit lang akong naghintay kay Sarah. Pagbalik ay agad niyang iniabot sa akin ang isang kulay puting t-shirt. Muli kaming nagkatitigan, parang may humigop na naman sa enerhiya ko. Iniwas ko agad ang tingin ko sa kanya at dumiretso na sa banyo para maligo ng saglit. Habang umaagos ang tubig ay unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hanging humaplos sa aking batok. Saglit akong tumigil sa pagsasabon, Miss Ligaya. Halo-halo na talaga ang nararamdaman ko. Nakaramdam na akong may mali sa sitwasyon ko na hindi ko talaga mahanap ang sagot. Nagbanlaw ako para magbihis. Kukunin ko na sana ang damit, pero gano'n na lamang ang gulat ko nang makita ang bakas ng dugo. Shit. Saan galing ang dugong ito? Mahal? Tapos ka na ba? Oo. Saglit lang at lalabas na rin ako. Oh, bakit hindi ka pa nagbibihis? May dugo kasi itong damit. Ay, baka sugatan yung may-ari at nabatya ang dugo kaya hindi na naalis. Akin na nga, maghanap ako ng ibang t-shirt. Oh, ito na yung bagong t-shirt. Tara na, at hinahanap na tayo ng lolo doon sa karinderya. Saglit lang akong nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na kami ni Sarah nang magkahawak ang kamay. Tahimik ang lugar. Tanging pagaspas lang ng hangin ang naririnig ko sa oras na ito. Nakarating kami sa karinderya. Maaga pa lang, marami na agad customer. Mabuti naman at nandito na kayo. Magandang umaga la. Ang dami niyo agad customer, ha? Ay, hindi na nga ako magkanda-ugaga na asikasuhin ang mga yan eh. Ang tagal nyo naman kasing dumating. La, tulungan na po namin kayo dyan. Kumain na muna kayong mag-asawa para may lakas kayong dalawa dito sa karinderya. Pinagsandukan na kami ni Lola Ising at agad akong natakam ng maamoy ang mabangong ulam. Pagkatapos kumain, nagsimula na rin kaming tumulong sa pagbabantay sa karinderya. Habang nagbabantay, dumating ang isang grupo ng kalalakihan na may pinag-uusapan tungkol sa aswang. Saglit na tumigil ang paghinga ko nang marinig na patay na ang asong tumahol kay Sarah kahapon.
Parang sinakmal daw ito ng isang halimaw. Bakit ang tahimik mo naman, mahal? Hindi kaya totoo yung sinasabi nila na may aswang na gumagala dito sa atin? Naku, mahal. Huwag ka magpapaniwala sa mga narinig mo kanina. Kagabi kasi, may narinig din akong kalabog sa bubong. Sobrang lakas nun. Mabigat. Kaya parang imposibleng pusa lang. Parang kakaibang nilalang. Ay, naku Marco. Sinabi ko na nga sa'yo na pusa lang yun. Oo nga, mahal. Tsaka wala namang patunay yung mga aswang na yan. Huwag kang nagpapapaniwala sa mga haka-haka dyan at mag-focus na lang tayo sa pagtitinda. Tumango na lang ako sa maglola. Dumagsa ang napakaraming tao, kaya halos hindi ako maganda o gaga sa pag-aasikaso ng mga customer. Nakakatuwa naman talaga kayong mag-asawa. Naalala ko tuloy ang pagsasama namin ng lolo mo noon, Sarah. Bakit parang hindi ko kilala ang lolo mo? Mahal, ano ka pa? Patay ng lolo nang ikasal tayo kaya hindi mo na siya makikita. Nakalimutan mo na naman ba? Sa totoo lang, Miss Ligaya, naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Pero gustong-gusto ko si Sarah. Nagpatuloy ako sa pagbabantay sa tindahan nang bigla na lang dumating si Aling Jonah. Hoy, mga aswang! Dito pa talaga kayo nagasik ng lagim sa bayan namin! Huwag ka ngang nambibintang dahil maayos kaming nagtitinda rito at wala kaming pinipirwisyo. Umami na kasi kayo! Laging sariwa ang mga karne nyo! Saan nanggaling ang mga yan, ha? Ali Jonah, wag naman ho kayong mambibintang dyan. Maayos po kami ng lola ko nagtitinda dito. Di naman kami nang gugulo ah. Iba talagang amoy ko sa inyong maglola. Ang lalansa pa ninyo! Aling Jonah, umalis na muna ho kayo. Nakaka-istorbo kayo sa mga customer. Mahal, paalisin mo na nga yung matandang yan. Akala ko naman magandang intensyon sa amin. Yung pala, pagbibintangan lang kami. Pakiusap po, Aling Jonah. Umalis na muna kayo. Nagdadabog na umalis si Aling Jonah. Hindi ko lubos sa kalain na gagawa siya ng eksena. Agad kong inalo si Sarah. Pero sa pagkakataong ito ay binabalot na ako ng pagtataka sa nangyayari. Akala ko pa naman, mabait si Aling Jonah. Ganun pala siya. Tahan na, mahal. Hindi naman totoo yung sinabi niya, di ba? Salamat, mahal. Buti na lang nandito ka para ipagtanggol kami ni Lola. Oo naman. Tsaka asawa mo ako eh. Muling yumakap sa akin si Sarah. Pero iba na ang laman ng isip ko ngayon. Ano kung totoo ngang aswang sila? Inalala ko ang amoy ng nabubulok na karne sa bahay. Ang mga kalabog sa bubong tuwing gabi. Pati na ang mga kalmot at kagat sa katawan ko na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Idagdag pa ang hindi nila paggamit ng bawang tuwing magluluto sila. Wala na naman tayong plastic spoon. Bumili ka na nga muna ron, iho. Sige ho. Magandang hapon, iyo. Magandang hapon din po sa inyo. Pwede ba kitang makausap ng saglit? Sige. Ano po bang sasabihin ninyo? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa aswang? Opo. At pinagbibintangan nga ni Aling Jonah ang asawa ko pati na ang lola niya. Paano kung sabihin ko sa iyong totoo ang mga iyon? Naalala mo ba kahapon na binigyan nila ako ng ulam? Pinigaan ko yun ng kalamansi at tumambat sa akin ang kuko ng isang tao. Ano?
Isa akong albularyo, iho. Matagal na akong naghihinala sa maglolang yan. Dahil magmula noong dumating sila rito ay ang dami ng nawawalang mga hayop. May mga balita ring nawawalang binata na dayo rito sa atin. Ano ho? Totoo ba yung sinasabi nyo? O baka naman gumagawa kayo ng kwento dahil asawa nyo si Aling Jonah? Iyo, hindi ikaw ang unang lalaki na nagsabing asawa niya si Sarah. Hindi ko alam at hindi matandaan yun ng mga tao dito sa atin. Ano ho? Ang sabi ni Sarah sa akin ay nagkaroon lang sila ng mga bisita. Hindi iyo. Hindi lang sila basta bisita. Pagdating ng 5 araw, nawawala silang lahat. Walang bakas kahit ano. Kung naghihinala na kayo noon pa, bakit hindi pa kayo kumilos? Hindi sapat ang hinala lang iyo. Malinis magtrabaho ang maglola at kailangan ko ng patunay sa lahat. Ano ho patunay? Alam mo ba kung pang ilang araw ka nang nasa kanila? Hindi. Sandali ho. Naguguluhan ako. Ang alam ko, mabuti sila Sarah. At saka asawa ko siya. Nasa ilalim ka ng impluensya iyo. Kaya hindi ka pa maniniwala sa akin. Itong kalamansi at langis ang magpapatunay na totoo ang aking sinabi. Pigaan mo ng kalamansi ang karne na inihahain nila. At itong langis, kapag kumulo, ibig sabihin, aswang sila. Mag-iingat ka, iyo. Mabangis ang mga aswang na yan. Nagagawa nga nilang gayumahin ang mga tao sa paligid nila. Pero kung albularyo kayo, bakit ngayon nyo lang yan napansin? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi sila basta-basta aswang lang. Matagal na rin akong tumigil sa trabahong yon. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Matulungan lang kita. Sige ho. Salamat. Susundin ko ang mga sinabi ninyo. Tumango si Mang Ben sa akin. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Nanlalamig din ang batok ko dahil sa kaba at takot na nararamdaman ko ngayon. Kaya pala hindi sila kumakain sa karinderya nila Sarah. Tulala akong naglakad papunta sa tindahan na pagbibilhan ko. Halos magkanda buhol-buhol ang dila ko sa sobrang kaba. Bumalik na ako sa karinderya para tumulong sa pagtitinda. Pasimple kong tinignan ang langis na nasa bulsa ko. At gano'n na lang ang gulat ko nang kumulo ito. Mahal, may problema ba? Oo. Nanlamig ang bato ko nang mapatunayang isa nga silang mga aswang. Hindi ako makapaniwala sa mga nalalaman ko, Miss Ligaya. Sa totoo lang, takot na ako nung mga panahong yun. Gusto kong isuka lahat ng pagkain na hinain nilang maglola sa akin. Mahal! Saan ka pupunta? Sandali lang. May bibilhin lang ako. Binilisan ko ang paglalakad papunta sa bahay nila Sarah. Halos habulin ko ang aking paghinga. Pagdating sa bahay, agad akong pumunta sa kusina. Pagbukas ko ng refrigerator, agad kong naamoy ang nakakasuka at masangsang na amoy ng mga karne. Dali-dali kong kinuha sa bulsa ang kalamansing binigay sa akin. Saka ito piniga sa isang karne. Nanlaki ang mga mata ko at halos takasan ako ng ulirat nang tumambad sa akin ng isang putol na braso. Ano to? Abot-abot ang kaba na naramdaman ko at hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Mga aswang ang mga kasama ko sa pamamahay na yon at hindi ko alam kung paano o kailan ako napunta sa kanila.
Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Lumabas na ako sa bahay nila Sarah para makabalik na sa karinderya. Hindi nila dapat malaman na alam ko na ang tungkol sa kanila. Saan ka ba galing na bata ka? Maraming customer dito at wala kaming katulong ni Sarah. May binili lang po ako dyan at saka nagpahangin na rin. O siya, tumulong ka na muna rito. Mahal, saan ka ba galing? Malamig ang katawan ni Sarah nang yumakap siya sa akin. Ngayon ko lang din napansin na siya ang may masangsang na amoy. Nagkunwari akong nahihipnotismo pa rin sa kanya. Kahit gustong gusto ko nang magsuka sa napakabaho niyang amoy. May binili nga lang ako, mahal. May napadaan kasi kaninang nagtitinda ng fishball at natakam ako. Ganun ba? Akala ko naman kung ano nang ginawa mo. Pasensya ka na at hindi na kita nabilhan. Ayos lang naman yon, tsaka hindi rin ako mahilig sa ganyan. Mas gusto ko kasi yung lutong karne ng lola. Tahimik lang akong nagmamasid sa kanila. Wala silang kaalam-alam na alam ko na ang sikreto nila. Isa akong bihag sa mga oras na yun. Hindi ko maalala kung paano ako napunta roon. Uli na naman akong nakaramdam ng pagkabighani kay Sarah. Pero narinig ko na naman ang boses na parang tumatawag sa akin. Mang Ben, kayo pala. Magandang araw po. Butit napadaan na naman kayo. Nagustuhan niyo ba yung ulam na binigay ko kahapon? Oo naman. At ganadong ang kumain ng mga bata. O siya, dito na ako. Magdi-deliver pa ako para maubos itong mga paninda namin. Nako, Mang Ben. Ang bigat ata niyang dala niyo. Tulungan ko na muna kayo. Ay, bay talaga ng asawa ko. Napakaswerte ko talaga. Ano ka ba, mahal? Maswerte kaya ako sa'yo. Tulungan mo na nga lang si Mang Ben para makabalik ka kaagad dito, ha? Totoo ho ang sinabi niyo sa akin. Kanina, umuwi ako sa amin para kumpirmahin yung sinasabi ninyo. Ang buong akala ko ay asawa ko talaga si Sarah. May alam ba kayong paraan para talagang makatakas ako? Nasa impluensya ka pa, iho. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tutulungan na kita. Basta sundin mo lang ang mga payo ko sa'yo. Ito ang makatutulong sa'yo upang hindi ka muling sumailalim sa pang-akit ng aswang na yon. Ang ginala ko kasi ay tuwing gabi, isinasagawa yon. Iwasan mo rin na tumingin sa mga mata nila. Isa yan sa paraan nila para mang-akit. Bukas ang kapilugan ng buwan at doon natin gagawin ang plano. Inabot sa akin ni Mang Ben ang isang kwintas na may pangil. Pangil? Hindi yan basta pangil ang iyo. Yan ay nilagyan ng special na langis upang hindi ka muling mapasa ilalim ng impluensya ng aswang. Salamat ho. Bumalik na ako sa karinderya at sa pagkakataong yun ay mas mabigat na ang nararamdaman ko sa kanila. Tumulong ako sa pagtitinda. Hindi ko pinahalata sa kanilang may nalalaman na ako. Kumain ka na muna, iho. Kanina ka pa trabaho ng trabaho dyan. Busog pa ho ako. Mamaya na lang siguro. Dumagsa pa ang napakaraming tao hanggang sa dumating na ang gabi at umuwi na kami. Ay, nakakapagod na araw. Kuhanan ko na muna kayo ng tubig. Ay, mabuti pa nga, iho. Ito na yung tubig ninyo. Salamat, mahal.
Sumapit na ang gabi at hinanda ko ang sarili para makaalis sa lugar na yun. Hindi ako dapat nandoon. Kailangan ko nang makauwi sa amin. Hindi ko nahihintayin pa ang kabilugan ng buwan. Mahal? Parang kanina ka pa tahimik dyan. May problema ka ba? Wala namang problema. Basta mahal ha. Hindi ka aalis dito ha. Dito ka lang sa amin ng lola ha. Muli akong tumango sa sinabi ni Sarah. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na dahil sa naaakit ako, kundi dahil sa galit ako sa kanya. Magpahinga na kayong mag-asawa at gabi na rin. Oo na. Matutulog na rin kami ni Marco. Lika na mahal. Tulog na tayo. Pumasok na kaming dalawa sa kwarto nang magkahawak ang kamay. Ramdam ko ang lamig ng kanyang katawan ngayon. Isang bagay na hindi ko napansin noong mga nakaraang araw. Masyado na yata akong nasa ilalim ng pangaakit niya. Sumagi rin sa isip ko ang asawa kong si Lori. Panigurado, nag-aalala na yun sa akin. Matulog ka na pala mahal. May gagawin pa kasi ako eh. Lumabas na si Sarah sa kwarto at ako'y naiwan. Hindi mapakali. Paikot-ikot lang ako habang pinakikinggan ang katahimikan ng gabi. Hanggang sa muling sumapit ang 12:00 at muli kong narinig ang kalabog na yun. Naghintay ako ng ilang minuto pero sa huli, nagdesisyon akong lumabas. Kailangan ko nang makaalis dito. Dahan-dahan akong lumabas sa kwarto. Katahimikan ang sumalubong sa akin paglabas ko sa pintuan. Ika-4 na gabi na ngayon. Kailan mo gagawin ang plano? Nanlaki ang mata ko nang makita ang dugo mula sa kamay ni Sarah at Lola Ising. Bukas ko na gagawin ang ritual. Si Marco ang magiging pagkain natin sa loob ng 1 linggo. Nakakatakam ang sariwa niyang laman at tuko. Paano kung tumakas din siya? Kagaya ng ibang mga biha. Ano pa bang gagawin natin, La? Eh di papatayin natin siya. At kakainin kagaya ng ginawa natin sa iba. Yun lang naman ang pakay ko eh. Kaya ako siya inakit papunta dito sa atin. Napaatras ako at dahil sa ginawa ay nasagi ko ang isang bagay na siyang dahilan para makalikha ako ng isang ingay. May tao! Dali-dali akong tumakbo. Wala nang pag-aalinlangan. Pero sa aking pagtakbo, may napansin ako. Bumabalik lang ako sa pinanggalingan ko. Sa impyerno yun. Shit! Kailangan ko talaga makaalis dito. Hindi ka na makakaalis dito! Mga aswang! Mga hangal! Muli akong tumakbo at sa pagkakataong yon ay mas mabilis na. Pero ganun pa rin ang resulta. Bumabalik ako sa pinanggalingan ko. Sa bahay kung saan ako isang bihag. Mahal! Hindi ba sinabi ko na sa'yo ang hindi ka aalis dito sa amin? Pakawalan niyo ako! Mga hayop kayo! Alam niya na ang sikreto natin, Sarah! Kailangan na siyang patayin! Pang-4 na araw pa lang niya ngayon, Lola. Bukas na bukas gagawin ang ritual para maging pagkain natin siya at nang makalain natin. Kaharap ko na ngayon si Sarah. Mahaba na ang kanyang kuko at may pangil na siya. May bakas din ng dugo sa kanyang labi. Hayop ka! Totoo nga ang sinabi ni Aling Jonah! Mga aswang kayo! Tumahimik ka!
Pasalamat ka nga't hindi ka namin kinain kaagad. Isang kalmot ang binigay sa akin ni Sarah. Naramdaman ko ang pamilyar na hapdi sa katawan ko. Siya ang kumakagat at kumakalmot sa akin. Ikaw ang may gawa ng mga sugat ko? Ako nga! Gustong gusto kitang kainin. Pero pinipigilan ko lang dahil kailangan sa ikalimang gabi pa ng pananatili mo mangyayari yun. Lola, kayo na muna bahala kay Marco. Kailangan ko pa maghanap ng sariwang dukot laman. Umalis si Sarah sa bahay nila. Mabilis ang kanyang pagkilos. Naiwan ako sa kwarto kasama ang kanyang lola. Wala ka nang magagawa pa, iho. Bukas ng hating gabi ay nakatakda ka bilang pagkain namin. Bakit niyo ba ito ginagawa? Ito ang itinakda. Ikaw ang napili namin para maging pagkain. Naiwan ako sa loob ng kwarto. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Takot, galit, pagkasuklam. Nakatulog ako sa sobrang pag-iisip. Kinabukasan, dumiretso ako sa kusina. Doon ko nakita si Sarah. Nakaputi na siyang damit ngayon. Good morning, mahal. Napaatras ako nang makita ang karneng hinihiwa niya. Sa pagkakataong ito ay kitang-kita ko na kung anong klaseng karne ang hinahain nila. Halimaw ka! Oo, isa akong halimaw. Pero hindi ko to ginusto. Hinawala ako ng mga hayop na yon. At ngayon, hinahanap-hanap ko ng sariwang laman pati dugo. Kaya wag mong sayangin ang pinagpaguran ko. Anong pinagpaguran? Alam mo bang nahirapan akong linlangin ka? Dahil may protection ka na hindi ko alam kung saan galing. Pero ngayon nandito ka na sa akin. At mamayang gabi, ikaw naman ang aming kakainin. Hindi yan totoo! Pagawalan niyo ako! Hindi ka na makatatakas sa akin! Lumapit sa akin si Sarah at may binulong siya sa akin. Naramdaman ko na naman na parang may humihigop sa enerhiya ko. Mahal, tara na sa karinderya. Nag-aantay na sa atin ng lola. Katulad ng dati muli akong sumama sa kanya. Alam kong mali, pero wala na naman akong kontrol. Mabuti naman at sumama ang asawa mo. Halika rito sa kusina, Marco. Tulungan mo akong maghiwa ng mga karne. Ako na lang muna magbabantay dito. Gusto kong tumakbo, pero parang nakapako na ang mga paa ko sa aking kinatatayuan. Pagpasok sa loob ng kusina, ay agad kong naamoy ang malansa at masangsang na amoy. Magsimula ka ng maghiwa. At marami tayong customer. Anong klaseng halimaw kayo? Hinahain niyo sa mga tao ang ganitong klaseng karne? Huwag kang maingay. Dahil kung hindi, ikaw ang isusunod kong ihahain sa mga tao. Nagsimula akong maghiwa ng mga karne. Hindi lang basta karne, kundi karne ng isang tao. Kailangan mong masanay, iho. Dahil mamaya, ikaw naman ang nandyan. Kumusta kayo dito? Eto, bumibilis na sa paghihiwa ng mga karning ihahanda natin para sa mga customer. Halos isang oras din akong nakaharap sa masangsang at malansang karne. Pagkatapos ay dumiretso ako sa likod para dumuwal ng dumuwal.
Paano ba ako makakaalis dito? Masyadong malakas ang mga aswang. Pumunta ka na sa harapan at tulungan mo si Sarah na magbantay. Mang Ben, magandang umaga ho. Magandang umaga din sa iyo, Iha. Gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa ginawang iskandalo ni Jonah. Ay, lumipas naman na po yun. Siguro pagsabihan niyo na lang si Aling Jonah na wag nang uulitin yon. Dahil wala namang patunay sa mga paratang niya sa amin. Sige, Iha. O siya, mamaya babalik ako para bumili ng ulam, ha? Pinapanood ko lang si Mang Ben na kausapin si Sarah. Alam ko may balak siya sa pagkakataong ito. Sumenya siya sa akin at alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Pag alis ni Mang Ben ay pasimpleng hinampas ni Sarah ang mesa. Dapat na. Kagabi, kakainin ko niya si Aling Jonah. Masyado siyang pakialamera at chismosa. Balik kayo mga suki, ha? Maraming salamat ho at sa uulitin. Nakatulala lang ako habang nagbabantay sa karinderya ng mga aswang nang biglang dumating ang taong hindi ko inaasahan. Si Lori, ang aking asawa. Sumenya siya sa akin na huwag akong maingay. Magandang tanghali ho. May mga tinda ba kayong ulam? Ay, oo naman. Oh, bagong luto pa mga yan. Mukhang mabango ah. Pabili nga ako ng isang order ng ulam. Ako na magsasandok. Tulungan mo na lang si Lola sa loob ng kusina. Pumasok na si Sarah sa loob ng kusina at saka ko kinausap ang aking asawa. Paano mo nalamang nandito ako? Nagpatulong ako sa kakilalang albularyo ni nanay. Lagi kasi kitang napapaniginipan. Pero paulit-ulit lang. Nakakulong ka sa isang madilim na kwarto. At may kasama kang isang matandang hukluban. Ang sabi ng albularyo, nasa isang probinsya ka raw. Natagpuan ka gamit ang isa mong damit. Mabuti na lang. Magaling talaga ang albularyo na yon. Mahal, dumito ka nga muna para mabuhat mo pa yung ibang ulam. Sige na. Pero ito, binigay sa akin ng albularyo na yon. Maaari mo itong magamit mamaya pagsapit ang kabilugan ng buwan. Inabot sa akin ni Lori ang isang maliit na kutsilyo. Hindi yan bastang kutsilyo lang. May langis yan at dinasala ng albularyo. Aalis na ako ha. Mag-iingat ka. Tutulungan kitang makawala sa mga hayop na aswang na yan. Marco, ano ba? Kanina pa kita tinatawag ah. Salamat po sa uulitin. Umalis na ang asawa ko at sa pagkakataong yun ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Bandang 2:00 ng hapon nang dumating si Mang Ben. Mapagmatsyag ang bawat galaw niya. Mabuti naman at bumibili ka na rito sa amin. Madalas kasing may ulam na sa bahay. Kaya hindi na rin naman ako nakakabili. Ngayon lang, nawalan-wala ng ulam. Suki na natin si Mang Ben la. O siya, maglalako na ako ulit. Iho, pwede mo ba akong tulungan na buhatin ang mga paninda ko? Sige po. Nagpaalam na muna ako kay Sarah at Lola Ising para maihatid si Mang Ben sa labasan. Habang naglalakad ay ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Matindi ang sumpang inilagay nila sa iyo, Iyo. Hindi tumalab ang kwintas na ibinigay ko kahapon. Ibig sabihin, hindi ordinaryong aswang ang kalaban natin. Sinusubukan kong tumakas kagabi. Pero tuwing tumatakbo ako palayo, parang may humihila pabalik. Paulit-ulit.
Lagi akong bumabalik sa umpisa. Malalakas sila. At madilim ang kapangyarihang pinanggalingan nila. Hindi ito basta-basta. Kaya kailangan na talagang tapusin ang kasama nila bago pa ito lumaganap. Paano mo, Mang Ben? Wala na akong maisip. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gagawin ko ang isang ritual. At ikaw, kailangan mong maging matapak. Takot ang mga aswang sa tunog ng kutsilyong hinahasa sa pader. Bigla kong naisip ang kutsilyong ibinigay sa akin ng asawa kong si Lori. Nilabas ko ito at ipinakita kay Mang Ben. Saan mo nakuha yan? Sa asawa ko ho. Asawa mo? Paano siya nakapunta rito? Ang sabi niya ay nagpatulong siya sa isang albularyo. Nandito nga siya ngayon. Malaking tulong yan. Pero nasaan ang asawa mo? Kailangan natin tiyakin, ligtas siya. Panigurado, hindi pa siya nakakalayo. Bumalik ka na sa kanila. Ako na ang maghahanap sa tunay mong asawa. Sige ho, aasahan ko yan. Maghahanda na rin ako para mamayang gabi. Bumalik na ako sa karinderya, dala ang mabigat na pakiramdam. Sumapit na naman ang gabi. Tumingala ako sa kalangitan at nakita ko ang buwan na natatakpan ng mga ulap. Mahal? Handa ka na ba? Maaga pa naman, Apo. Mabuti pa kumain na muna tayo ng hapunan para mas may lakas ka mamaya. May lakas naman ako, La. Ang kailangang magkaroon ng lakas ay ang asawa ko. Ang pagkain natin mamaya. Simulan na natin kumain at lalabas na rin ang kabilugan ng buwan. Pasimple akong tumingin sa bintana at nang makita ko na ang kabilugan ng buwan ay saka ko inilabas ang kutsilyo na binigay ni Lori sa akin. Agad kong kinaskas ito sa pader na siyang gumawa ng ingay. Ano yun? Ano yun? Kumain na tayo, mahal. Tinago ko ang kutsilyo at pinagmasdan ang mga mukha nila. Muli kong kinaskas sa pader ang kutsilyo. Lumikha ito ng tunog. Tunog na ayaw nila. Ano ba yun? Marco! Ikaw ba ang gumawa ng tunog na yon? Ako nga. Takot na takot pala kayo sa tunog ng hinahasang kutsilyo sa pader. Bitawan mo yan! Katapusan niyo ng mga aswang! Oras na para matapos ang kasama ninyo! Tumayo ako at patuloy na kinakaskas ang kutsilyo sa pader. Unti-unting nagbagong anyo si Sarah sa harapan ko. Matulis ang kanyang mga ngipin at mahahaba ang kanyang mga kuko. Naglalaway din siya habang nakatingin sa akin. Sigilan mo yan! Sarah! Patayin mo na ang hayop na yan! Hindi na kayo makakalapit sa akin! Biglang namatay ang ilaw sa paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang naglalaway na si Sarah at si Lola Ising. Kakainin kita sa oras na mahuli kita! Madilim man, pero nagawa kong makalabas sa bahay nila. Ngayon ay nasa gitna na kami ng malawak na bakuran ng kanilang bahay. Marco, simulan mo na! Anong? Dapat ang matapos ang kasama nyo, mga nganlaswang! Nagsimulang magritual si Mang Ben habang ako ay patuloy na kinakaskas ang kutsilyo sa sahig. Mga hayop kayo! Naging mabilis ang pagkilos ni Sarah at agad niyang sinunggaban si Mang Ben, pero nagulat ako nung umatras siya. Hindi ka makakalapit sa aking halimaw ka. Marco, huwag kang tumigil sa pagkaskas ng kutsilyo sa sementadong sahig. Iyan ang magbubukas sa silyo ng liwanag upang tuluyan na silang mawala pa. Nagpatuloy si Mang Ben sa pagbigkas ng ritual habang ako ay patuloy rin sa pagkaskas ng kutsilyo sa sahig.
Hindi maaari! Tayo dapat ang manaig! Kailangan natin silang kainin! Katapusan nyo na mga aswang! Unti-unting kinain ng liwanag ang katawan ni Sarah at Lola Ising hanggang sa maging abo na lang sila. Sa wakas, Wala na sila, Iho. Ligtas na tayong lahat. nasaan ang asawa ko? Salamat sa Diyos at ligtas ka! Sa gitna ng gabing iyon ay tuluyan akong nawalan ng malay. Pero alam kong ligtas na ako sa kapahamakan. Nawala na rin ang sumpang nilagay sa akin ni Sarah. At diyan nagtatapos ang aking kwento. Ang kwentong nagbigay aral sa akin. Ang masasabi ko lang ay huwag maging mapanghangad sa mga bagay at huwag ring bastang magtiwala sa kahit na sino. Sana maswerteng mapili ang kwento kong ito. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko nung panahong yon, punta ba kayo sa isang liblib na probinsya na hindi sa inyo pamilyar para lang umangat sa trabaho? O pipiliin nyo na lang na makontento sa isang bagay? Ano rin ang gagawin nyo kung may lalapit sa inyo para magbigay ng tulong sa panahon ng kagipitan? Magtitiwala ba kayo agad? Yan ang gusto kong itanong sa mga tagapakinig. Magbigay po sana kayo ng sagot sa comment section at babasahin ko ang lahat ng opinyon ninyo. Salamat.